Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po unang-una sa ating Panginoon na may pagpatuloy po natin yung ating nakaraang topic about spiritual atmosphere for prayer. Medyo lang nagkaroon po ng konting changes dahil dapat face-to-face tayo magkikita dahil sa sama ng panahon na dadating itong linggo hanggang Lunes. Dahil sa bagyo, dahil sa super typhoon na si Uwan, kinancel muna ni Pastor, minabuti na i-cancel muna ni Pastor ang ating face-to-face para sa ating safety at makapag-prepare din tayo sa ating mga bahay kung ano man yung pwede natin i-prepare bago dumating yung napakalakas na bagyo. Amen? Sa ngayon, ipagpapatuloy po natin yung ating topic nung nakaraang linggo at regarding sa spiritual atmosphere for prayer. Unang-una, ipag-pray muna natin yung dadating na bagyo at yung mga kababayan natin maapektuhan ito. Amen? Tayo po ay yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong protection, hindi lang sa aming mga pamilya, kundi, Lord, sa buong Pilipinas, na makakaranas po ngayon ng super typhoon na si Uwan at dadaan sa northern Luzon. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga kababayan, sa lugar na iyon, Panginoon, ihanda mo po sila, Lord, so anumang sakuna, Lord, na kanilang mararanasan, lalo-lalo na, Panginoon, yung mga anak mo po, Panginoon, na mga nakatira doon, Lord. Maraming salamat, Lord, sa iyong divine protection, Lord, sa iyong divine immunity, Panginoon, at binigyan mo kami, Lord, ng katalinuhan, Lord, upang makapag-prepare ng maayos bago, Lord, dumating yung sakuna, Lord. Maraming salamat, Lord, sa iyong hedge of protection, Panginoon, sa bawat isa, saan man lugar, Lord, sa Pilipinas, Lord. Maraming salamat, Lord. Ikaw po ang maitaas, Lord, sa aming buhay. I-prepare mo rin, Lord, ang aming mga emergency response team, Panginoon, na tutulong, Lord, sa magiging sakuna, Lord, ng bagyo, Lord. Maraming salamat, Lord, sa pag-iingat mo, Lord, sa bawat isa. Ito po ang aming samot-dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ngayon po, pagpapatuloy po natin ang ating topic, the spiritual atmosphere for prayer. Amen. Sabi nga dito, part 2 das 2. Okay? Sabi dito, ang ating pinag-uusapan regarding sa 7 dimension of atmosphere that inspire the spirit of prayer and intercession. Amen. Sabi dito, it will allow a deep communion in the presence of God for the meaningful relationship and covenant and intimacy. Amen. Meron na tayong dalawang na natapos sa topic sa 7 dimension. Sana matapos ko po hanggang 7. Unang-una po yung peace of God. Amen. Binigyan tayo ng kapayapaan ng Lord sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At peace of mind, peace of God in our mind. Amen. Ngayon, ang pangatlong topic is the peace of God in our body. Nakaraan, natin na ito na introductionan tungkol sa ating mga physical body. Amen. Meron tayong kapayapaan na binibigay ng Lord sa ating mga katawan. Sabi dito, we know that disease is the disruption of ease or peace in our body. We need to bring our body back to optimal healthy by bringing it back to accurate function of all parts of our body. Our body must function in harmony within its member, and every individual part must function effectively. Amen. Bakit ba gusto ng Lord na maging maayos, maging healthy yung ating katawan? Amen. Para magawa niya po ang kalooban niya sa atin. Amen. Paano naman yung mga pinanganak na mayroong ng mga sakit? Ibig sabihin ba, wala bang peace of God sa kanilang mga body? Actually, ang Lord po may kanya-kanya tayong binigay na purpose. Amen. Siguro ang purpose niya, kung bakit pinanganak siyang may sakit, hindi ko alam. Pero ang Lord may purpose sa lahat ng bagay. Lalo na sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Amen? Hindi ibig sabihin na may sakit siya, nawala na ang peace ng Lord sa Kanyang katawan. Hindi po. Ang peace of God is, anuman yung kalagayan natin dito sa lupa, ano dun yung kapayapaan niya. Pero kung meron tayong pagkakataon na maging optimal ang ating mga body para magawa natin ang kalooban ng Lord, gawin po natin. Amen. Bakit mapakalaga yun? Pag-uusapan po natin yan sa later part. Okay? Sabi dito sa 1 Thessalonians 5:23, Now may the God of peace himself sanctify you completely,
And may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen? Sabi dito, we need to be sanctified completely. Ano ba sabihin ng sanctification? Nung tayo po ay naligtas, meron na tayong salvation. At habang tayo ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon, ito yung sinasabing sanctification. Sabi kasi ng sanctification, ito yung journey natin kung habang tayo ay naglalakad, nagiging kamukha po tayo ni Kristo. Amen? We are imitating the image of Christ. Amen? Ayun yung sanctification. At it's a long process. Amen? Hindi siya magagawa ng isang araw o isang taon. Habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa, hanggang sa huling hininga natin, ang Lord, tinuturuan pa rin tayo. Amen? Walang perfectong tao. Diba? Si Papa siya hanggang mamamatay pa Gusto pang kuhain ng kaaway. Pero, diba? Tawag dito, hanggang sa huling hininga ay we are imitating the image of Christ. Amen? Sabi dito, hindi lang ang ating spirit, ang soul, but our whole creation. Kung baka tayong buo, spirit, soul, and body must be kept blameless. Ano ba sabihin ng blameless? Katulad nga sinabi ko, peace with God. Ang ating pagiging blameless, hindi po nakabatay sa ating anumang ginawa. Amen? Ang pagiging blameless natin, ito ay galing sa ating Panginoong Hesus lamang. Amen? Sino ba ditong walang blame o walang kasalanan? Di ba lahat tayo makasalanan? Pero, we are imitating Christ. Pero yung pagiging pure po natin, galing po yan sa ating Panginoong Hesus lamang at wala nang iba. Hindi po sa ating gawa, hindi po sa ating title, pag elder ba, pag pastor ba, mas mataas kaysa sa mga member. O sa position. Pero sa pagiging pure, pagiging blameless, is lahat yan po ay naka-account sa ating Panginoong Hesus. Binigay lang po sa atin. Okay? Ating Panginoong Hesus pa rin. Sabi, the God of peace must sanctify our body, bringing it under complete control of peace, harmony, and accurate function. Sabi, first, we must allow the Holy Spirit to be quicken our body with life. Amen? Sabi, ang Holy Spirit na dwell sa atin, nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus, sabi daw, the Holy Spirit quicken our mortal body with life. Hindi lang life na may hininga ka, kundi ang sabihin ng life is yung purpose. Nagkaroon na ng purpose. Kasi ang tao walang purpose, walang buhay. Diba? Walang purpose yung niya. Wala siyang buhay. Pero ang taong may purpose ay may buhay. Amen? Kasi alam niya yung kanyang purpose. So Romans 8:10-11, but if Christ in you, although the body is dead because of sin, the spirit is life because of righteousness. Amen. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Amen. Though our body is already dead because of sin, but our spirit is alive. Amen? Our body has already tasted the sinful nature, and sin habits are controlling its appetite and expression. Amen? Katulad nga na sinabi ko, kung gusto nating mamatay ang ating sinful nature, ang pinaka-the best nating gawin is to control its appetite. Anong ibig sabihin? Patayin natin siya sa gutom. Di ba? Yung sinful nature, patayin natin siya sa gutom. Ano ba yung nagpipid para siya mabuhay? Ang ating mga sinful nature. Kaya kung hindi natin ito gagawin unti-unti, ating mga bad habits, ang ating mga bad decision, unti-unti siyang namamatay. Ang ibig ko sabihin, example, nung araw naninigarilyo ako. Pero, di ba, unti-unting nawala hanggang hindi ko na ako nagkikrave sa kanya. Ibig sabihin, namatay na siya sa akin. Amen? Kahit anong mang kasalanan yan.
pornography, lies, panisinungaling, theft, pagnanakaw, pangungupit, 'di ba? Unti-unti mong patayin sa pamamagitan ng controlling its appetites and expression. Amen. We need to put to death the fleshly deeds of our body. We need to let the work of flesh come to the end in our body, and quickening the power of the Holy Spirit will give life back to our mortal bodies. Amen? Hindi ko sinasabi na may kanya-kanyang process para mamatay yung ating sinful nature. Pwedeng biglaan, pwedeng sa process, depende sa ano yung leading sa atin o grace ng Holy Spirit, grace ng Lord sa atin para ma-overcome natin yung mga kasalanan na yun. Amen? It will take time. Sa iba naman, instantly. Diba? Depende yan sa grace ng Lord. Amen? Kaya hindi natin pwedeng i-judge yung tao na ikaw, ba't ka pa ganyan. Diba? Bakit andiyan ka pa sa kalagayan? Hindi natin sila pwedeng i-judge kasi hindi natin alam kung ano nangyayari sa kanya. Amen? At yung grace ng Lord, naniniwala ko, hanggat ina-acknowledge niya to sa buhay niya, hanggat pinapagalaw niya ito sa buhay niya, naniniwala ko, ma-overcome niya yon. Amen? Ang kailangan natin ay, wag natin i-judge, wag nating i-condemn, kundi tulungan natin siyang ma-overcome niya. Kaya nga tayo magkakapatid eh. 'Di ba? To help each other to overcome sa kanilang mga trials, tribulation, and kanilang mga kasalanan. Amen? Hindi para i-judge sila, hindi para i-condemn sila sa kanilang ginagawa. Amen? May kanya-kanya tayong timeline. Amen? Depende yan sa grace ng Lord. Pero ako naniniwala na kung totoo nating tinanggap ang Lord, ang pagkilos ng Lord sa buhay natin, ang problema kasi sa atin, minsan na dinidelay natin yung gustong gawin ng Lord sa atin. Kaya mahaba yung proseso. Pero kung gusto nating mapabilis ang proseso, sumunod tayo ng tama. Kasi every time na in-ignore natin yung correction ng Lord, nagkakaroon pa rin tayo ng problema nagre-rip pa rin siya ng mga bagay na hindi dapat nating natatanggap. Amen? Sabi dito, 1 Corinthians 6:19, or you do not know that the body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God. You are not your own. Amen? Our body is a temple of the Holy Spirit. He dwells within us. We must allow not the dwell to fully express Himself in us. We must learn to glorify God in our body by cutting out the deeds of the flesh. Amen? Ang point purpose ng ating paglikha ng Diyos sa atin is to glorify God. Amen? Hindi ko ibig sabihin na kinreate tayo ng Lord kasi kulang siya sa glory. Hindi. Hindi siya kulang sa glory. Ang Diyos, hindi siya nagkulang sa lahat ng bagay. Amen? At kaya lang natin ginagawa yon dahil yun yung purpose natin. Pero hindi naman ibig sabihin na nangangailangan ng Diyos ng glory. Amen? Kasi He is the completeness. Kompleto siya sa glory at di niya kailangan ng additional na glory. Hindi siya nauubusan ng glory. Amen? Sabi, we are the temple of God. Amen? Sabi nga ng isang narinig ko, kung totoo tayong born from above, we do not continue to sin. Amen? At nalulungkot ako at maraming mga sinasabi nilang Kristiyano sila at mali yung kanilang pagkakaintindi about the forgiveness of the Lord. Kasi sabi, may narinig ako sa isang reels na sabi niya, ang kapatawaran ng Panginoon ay past, present, and future. Amen. Ako naniniwala ako doon. Pero yung kanyang pagkakaintindi doon, sabi niya, okay lang ako gumawa ng kasalanan ngayon kasi pinatawad na ng Lord yung future ko. Deliberately na sinasabi niya na okay lang gumawa ng kasalanan.
Kasi ano siya nasa gay community. Gusto niya makipag sex sa parehas lalaki. At sinasabi naman niya na pinatawad na daw siya ng Panginoon dahil yung future niya pinatawad niya. Pero gumagawa siya ng kasalanan. Pero sabi ng Lord, ang tunay daw na anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Amen? We are not free to sin, we are free from sin. Sinabi ko na nakaraan, ha? Kaya huwag tayong malito, na-confuse. Sabi, ang controlled appetite was man's first introduction to sin. It was uncontrolled appetite that so Esau sell his birth for a port of porridge. Amen? Sabi nga, yung hanggat din natin control ang ating simple nature, ay magkakaroon tayo ng problema. Diba? Katulad nga ni Esau, naibenta niya ang kanyang birthright dahil sa gutom. Sabi dito, kailangan nating kontrolin ang ating appetite, hindi lang physical, kundi spiritual, lalong-lalo na ang spiritual appetite. Hindi sa spiritual good things, kundi yung sinful nature. Paano natin kukontrolin yung sinful nature? Sa pamamagitan ng kontrolin natin yung appetite ng kasalanan. Sabi, Israel courted disaster by asking a protein diet instead of heavenly one. God judged them while they were eating greedily and contempt. Sabi, Eli and his son dishonored God by choosing the best food for themselves first before God. Food is for the body, and do not allow the body to crave and live for food. While Paul buffet his body, and saints today live in a hotel buffet. Amen. Sabi dito, 1 Corinthians 9:27. But I disciplined my body and kept it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Amen. Sabi, the disqualification, ito dinagdag ko lang po, the disqualification Paul fears is not losing salvation. Intindihin po natin, yung disqualification po dito sinasabi ni Paul tungkol sa kanyang katawan is not losing salvation, but failing to achieve the reward of successfully finishing the spiritual race he is running. Amen. Ano ibig sabihin ni Paul? Natatakot si Paul dahil kung magkakaroon ng problema ang kanyang physical body, hindi niya matatapos, hindi niya ma-achieve yung race na pinapatakbo sa kanya ng Lord. Kaya pwedeng ma-disqualify. Pero hindi naman ibig sabihin disqualify is mawala ang ating salvation, kundi yung ating reward, amen, ay mapupurpit. Amen? Mapupurpit yung ating reward. Amen? Sabi dito, meron ditong hindi ko alam kung 5 to, about paano natin papahalagahan ang ating physical body. Amen? Hindi ibig sabihin na hindi natin ginagawa to, mawala yung salvation, kundi mapupurpit ang ating reward. Una, sabi dito, we must present our body to Him as a living sacrifice, which is our reasonable form of worship. Amen? Ang ating body is present Him as a living sacrifice. Ibig sabihin nun, magawa natin yung purpose natin, every time na ginagawa natin yung purpose natin, we glorify God as a living sacrifice. Sabi, letter B, all members of our body must not yield to sin nature and sin habit. They must practice righteousness. Amen? Bilang mga Kristiyano, ang ating isang trabaho is to practice righteousness. Amen? Ayun yung isa sa ating trabaho, is to practice righteousness. We must choose to live healthy lifestyle that will nourish our body. Amen? Ano bang ibig sabihin nun? Ano ba yung healthy lifestyle? Unang-una, yung pagpupuyat. Sabi nga ng isang napanood ko, every time nagpupuyat tayo,
kulang tayo sa tulog, lalo-lalo na yung kulang sa tulog, ay bumababa ang ating immune system. Yung mga sobrang stress, worry, bumababa po ang immune system. Sabi nito, kaya kailangan natin magkaroon ng healthy lifestyle. Amen? At para magawa natin yung mga pinapagawa sa atin ng Lord. Pangalawa, pang letter D, we must partake live food instead of processed food or dead food. Amen? Sa ngayon, napakarami na ng processed food. Halo na yung mga heavily processed food. Makikita yan sa grocery. Amen? Ang problema, naging kultura na ng mga hindi ng mga Pilipino, lalo na yung mga tao sa nasa city. Kasi wala nang panahon magluto, wala nang panahon na mag-prepare ng kanilang good food. Ang nangyayari, bibili na lang tayo ng mga instant noodles, instant luncheon meat, instant lahat. Halos lahat. At makikita yan, puro processed food na yan. Kahit na nasa mga fast food, di ba, yung sabi na natin, yung mga burgers, mga fries, french fries, o yung mga ibang luto, heavily processed pa rin yan. Amen? Kahit nga yung mga gatas, sabi natin, yung gatas nasa Tetra Pak, sabi niya healthy daw yun, pero titingnan natin is processed food pa rin po yun. Kasi pag lahat ng dumaan ng manufacturing o mga industry, mga dumaan sa mga makina, processed food na po siya. Amen? Kaso nga lang, napakahirap kasing maghanap ng live food. Isipin mo, kung hanap ka ng gatas na hindi Tetra Pak, pupunta ka pa sa probinsya, magkukuha ka pa sa totoong kalabaw, tapos iinitin mo pa, pasteurize mo pa, tsaka mo mainom. It will takes a lot of time and resources. Kaya, pipilitan tayo bumili ng mga processed food. Amen? Pero, limitahan po natin. Lalo-lalo na yung mga pwede naman natin maiwasan. Ngayon, yung Amerika ngayon, pinagbawal na sa kanila ang hotdog. Kasi yung kulay pula daw ng hotdog, nakakakos daw ng cancer. Amen? Kaya nga maraming tao ngayon may cancer kasi depende yan sa kinakain talaga ng tao. At mahilig, lalo ng tao mahilig sa malasa, ay yung mga malalasa, yung masasarap, ay yun yung mga processed food. Amen? Pag pag kumain ba tayo ng processed food, tawag dito, mawawala ba yung salvation? Hindi. Hindi po mawawala. Wala po sa pagkain natin nakabatay ang ating kaligtasan. Amen? Pero yung reward natin, mapupurpit dahil magkakaroon tayo ng untimely death. Hindi pa natin dapat kapanahunan, nagiging panahon natin dahil gustong-gusto natin yung mga processed food. Sabi din, we must drink alkaline water and reduce the acidity of our body. Napakahalaga daw ng alkaline. Ano ba to? Sabi nga, napakamahal ng alkaline water. Kung bibili ka, ang kaya lang natin bilihin yung nasa, tawag dito, filtered water. Diba? Yung mga kasi pag alkaline water, ibang process na ulit yon at medyo mahal. Pero kung kaya natin, bumili, sa atin po yun. Pero hindi po ito magiging dahilan para mawala ang ating kaligtasan. Amen? Pero, ini-encourage tayo na magkaroon ng healthy lifestyle. Diba? Kung kaya naman, able naman natin bumili, mas maganda. Pero kung hindi, wala naman tayong magagawa. Diba? Depende sa budget. Kasi mahal talaga ang alkaline. Minsan nga, diretso na tayo sa gripo. Meron pa bang umiinom ng diretso sa gripo? Probinsya, pwede pa. Sa may bandang Cavite, sa may Daine, yan, pwede yan kasi may spring water yan. Pero dito sa Maynila, kailangan ng dumaan yan ng alkaline equipment para maging alkaline ang water. Amen? Kasi ang problema, kapag mataas ang acid sa ating katawan, it will harm us. Amen? Lalo na sa ating mga laman loob, it will harm us kapag acidic ang ating body. Lalo na yung kung pwedeng maiwasan, alam mo nang acidic ka, mahilig ka pa rin sa kape,
lalo kang mag-acid. Kaya, meron pa rin binigay sa Lord, ang Lord sa atin ng katalinuhan. Sabi, we must exercise regularly. Sino pa ba nakakapag-exercise? Mahirap mag-exercise, di ba? Lalo na mga nanay ng tahanan, di ba? Kasi umaga pa lang, asikaso ng mga anak, asikaso ng dito. Di ba? Ang exercise na lang na guro ng mga nanay, maglakad. Maglakad-lakad. Pero yung talagang exercise na dapat, hindi na nating na gagawa. Amen? Kaya, sabi nga, kung kaya natin, may time tayo, mag-exercise tayo, 'di ba? Ang mahirap kasi diyan yung isingit yung mga ganyang mga activity sa araw-araw nating ginagawa. Lalo na yung mga nagtatrabaho ng 8 hours a day. Minsan overtime pa, babiyahe pa ng traffic, uwi na magabi. Wala nang lakas para mag-exercise. Amen, magpunta sa gym na may bayad. Hindi naman kailangan na di ba, exercise, hindi naman kailangan pumunta sa gym eh. Yung lang, yung ginagawa lang natin kapag sa school. Problema, wala na tayong oras. Pag letter G, we must detoxify our body and get toxin out of our liver, colon, and skin regularly. Let eat more vegetable and fruits. Amen? The best talaga. Hindi lang vegetable and fruits. Kung talagang gusto niyo malaman kung ano, may mga sequence na mga pagkain, ano yung magagandang magkakasamang pagkain, lalo na kung tayo, diabetic, may mga sequence ng pagkain at ano yung pagkain na pwede sa atin. Kasi hindi lahat ng fruits ay good para sa atin, lalo na kung may mga diabetic, kasi bawal sa kanila ang grapes, banana, yung mga bagay na kahit na fruits siya, pero mataas yung kanyang sugar content. Diba? Alamin natin. At tingnan natin kung ano yung mas nakakabuti sa atin. Kasi ngayon, marami na mga pag-aaral tungkol dyan. Ang hanapin na lang natin is i-search natin. Amen? Kung ano yung mas nakakabuti sa atin. Okay? At ang tama is balanced diet. Hindi ibig sabihin puro vegetable ang kinakain mo, healthy ka na. Amen. May tamang balanced diet. Kasi marami akong narinig na mga vegan. All herb. Ang kinakain niya lang niya, puro gulay lang. Puro leafy. Namatay pa rin siya. kasi, hindi balance. Amen. Ang katawan natin kailangan din ng konting protein, konting fiber, konting sugar. Kailangan pa rin ng sugar. Hindi ko sinabi na huwag na tayong kumain ng sugar. Konting sugar, lalo na kung yung sugar naman is natural, maganda sa ating katawan. Lahat talaga balanse. Tsaka yung interval ng kain, hindi maya kain. Sabi mo, healthy naman yung kinakain ko, pero kada 2 oras nga, kain ka ng kain. Hindi rin. Diba? May kanya-kanyang interval. Sabi nga nila, ang the best daw na pagkain, yung pag naramdaman mo ng gutom ka. Huwag kang kakain kapag hindi mo nararamdaman na gutom ka. Kahit hindi pa oras o oras na. Pag naramdaman mo na parang nagugutom ka na, kumain ka. Problema, may mga problema sa katawan, yung mga liver fatty, mga diabetic, laging gutom. Diba? Tingnan mo, kasi may mga doktor tayo na, pwede tayong magkonsulta sa doktor. Ako, di ako doktor. Pero, pwede tayong magkonsulta kung ano yung the best para sa atin. Amen? Letter H, move your sleep to the next level so that we will rest our body and soul. Learn to rise above stress, worries, and anxiety. Amen? Ang kailangan lang natin tulog, 7 to 8 hours a day. Kung depende sa edad, tignan natin, i-search natin sa Google kung ano yung mga the best na tamang tulog ng isang tao sa depende sa edad. Amen? Kasi baka ngayon, pang-baby pa rin ang tulog mo. 18 hours a day. 16 hours a day, hindi na po makakandayo sa katawan, kung lalo na kung medyo may edad na tayo. Sa baby, okay yon. Pero pag may edad na, iba na yung kanya-kanya na tayong level ng tulog. Pero ang pinakamahalaga, dapat magkaroon tayo ng stress-free life, worry-free life, and anxiety-free life. Amen? Andiyan yan, hindi nawawala yan. Pero kung sabi ng it will cast our burden, our anxiety and worries to the Lord,
hindi naman nawala, pero nagkakaroon ka na ng kapayapaan. Amen? Letter I, find the right nutritional supplement that help our body. We need to search and seek the best that are suitable for our body type and also which protect our lifestyle. Letter J, we must find the peace in our body so that our system of our body we will in harmony with each other. Amen? At ano ba yung kahalagahan ang unang halaga dyan, kung bakit ka ba kailangan mo magkaroon ng good body? Ano ba yung motivation natin? Depende sa motivation natin. Kung ang motivation natin para magawa ko yung gusto ko, doon nagkakaproblema. Meron ako narinig na ganyan. Gusto niyang isang napaka-bilyonaryo, gusto niyang humaba ang buhay niya para magawa niya lahat ng gusto niya. Kaya napapa-stem cell siya, lahat ng exercise ginagawa niya. Pero walang purpose. 'Di ba? Walang mamamatay pa rin. Hindi siya mabubuhay ng walang hanggan. Kasi mamamatay pa rin. Pero ang mahalaga bilang mga Kristiyano, ano ba yung motivation natin? Ano ba yung purpose natin? Bakit gusto natin humaba yung buhay natin? Amen. Unang-una para mag-glorify ang ating Lord, magawa natin yung purpose natin. Hindi lang dito sa lupa, kundi kung ano yung pinapagawa ng Lord na assignment natin. Amen. Sabi dito, peace to every part of our body. Let peace rule all aspects of our body. None of the food we must eat be in conflict with our body. None of the music we listen, hindi lang sa pagkain pati sa ating pakikinig, 'di ba, must be out of alignment to our heartbeat. Not our thoughts must be contention against the peace in our body. Yung ating mga pinipakinggang music, check natin kung nakaka-glorify ba sa Lord or hindi. Diba? Lalo na ngayon yung mga kanta nila Rihanna, nila Beyonce, talagang kundi mo iintindihin is all about the devil. Amen? Kaya maging aware po tayo. At meron din nakakapasok sa mga Christian music na akala mo tunog Kristiyano pero hindi siya align sa biblical principle o sa salita ng Lord. Amen? Pag-aralan po natin mabuti. Amen? Sabi, we must be able to be at peace within ourselves so that we must prosper in peace in our body, we must prosper in our health. Amen? Yung pagpapasting, napakahalaga yan. Kaya nga sabi ni Christ, sabi ng mga Pharisee, ba't yung mga alagad mo hindi nagpapasting? Sabi, kasama pa kasi nila ako Pero kapag ako'y bumalik na sa langit, bumalik na sa Ama, magpapasting yan. Mga yan. Tanong ko, nagagawa ba natin sinabi ni Lord? Di ba? Na magpasting tayo. Napakahalaga, hindi lang sa ating espiritu, kundi sa ating spiritual, sa ating physical body. Kasi sabi nga ng mga nagpag-aral, kapag nagpa-fasting daw tayo, it will reset ating mga organs. Nagre-reset po siya kasi gagamitin nyo yung mga stored fats and nagpa-flush out po siya ng mga toxin. Amen? Pero kung magpa-fasting po kayo, lalo na kung meron kayong mga iniinda, may mga diabetic, may mga ganyan, konsulta po natin sa doktor. Kasi siya po magbibigay kung ano yung appropriate na fasting para sa atin. Baka naman, diabetic ka or meron kang ibang sakit, bigla ka na fasting. Yung pala, mas lalong nakakasama sa katawan mo. Diba? Sabi, nag 3 days fasting ka, diabetic ka pala o kaya meron kang ibang sakit. Magiging dahilan pa yung para mauna ka papuntang langit. Amen? Depende po yan sa kayanan ng katawan natin. Amen? Kung gusto natin mag-fasting, 3 days, 1 week, 40 days, ikonsultan po natin yan. Lalo na kung meron tayong mga underlying na health condition, konsulta po natin yan sa ating mga doktor. Amen? So, susundan natin. Magpapasting po ako, Dok, ng 40 days, kakayanin ba ng katawan ko? Tanong po natin, wag po tayong maging sobrang galing. Masyadong spiritual. Balansehin po natin kung ano yung kaya ng ating
katawan. Pangapat, peace with all men. Sabi, blessed are the peacemaker, for they shall be called sons of God. The sons of God are sons of peace. Amen. They are sent to bring peace on earth. It is the glory of God, the highest peace on earth among men. We cannot separate peace through sonship and manifestation and Christ-like. Ano ba yung peace na natin? Na mandato ng mga Kristiyano? Ang peace na mandato ng Kristiyano is magkaroon ng reconciliation between man and God. Ayun yung main na tinawag tayo. Magkaroon ng peace ang Lord at ang men. Nagkaroon ba ng laban? Nagkaroon ng problema. Nang simula, nang pumasok po ang kasalanan sa creation, nagkaroon na po ng war between God and men. Diba? Nagkaroon na ng malaking gap. Diba? Kaya, ang ating main na mandato is gamitin tayo ng Lord para magkaroon ng kapayapaan, ma-share sa kanila yung gospel. Diba? Magkaroon ng gospel kasi ang sin is a separation from God. At magkaroon ng reconciliation ang tao sa Lord. Diba? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, na pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ayun yung sinasabing maging maging bringer of peace tayo. Amen? Hindi yung may nag-aaway, bilang andun ka, umaawat. Ang unang purpose natin, magkaroon ng reconciliation ang God and men. Dahil nagkaroon ng huge gap dahil sa kasalanan. Amen? Sabi ito, God is looking for a whole generation of peacemaker of men are conflict within themselves and with each other. We are to pursue peace with all men so that they will know the God of peace in their lives. Amen? Peacemaking, sabi dito, ito, dinagdag ko lang po ito. Peacemaking does not mean overlooking sin or injustice. It involves opposing that is contrary to God's character while actively working to resolve conflict. Amen? Ang totoong pagbibigay ng kapayapaan, lalo-lalo na kung dalawang brother natin, is wag po tayong sumide sa anumang ko-conflict sa karakter ng Diyos. Minsan nakakapag-compromise tayo. Okay, para magkabati lang kayo. Magbati na kayo kahit hindi nare-resolve yung kasalanan. 'Di ba? Ang part natin is to expose sin sa buhay nila. Kaya nagkakaroon kasi ng conflict ang tao dahil sa kasalanan. At kung hindi natin nare-resolve yung kasalanan, hindi po magkakaroon ng tunay na reconciliation. Amen? Hindi po ma-resolve yung tunay na conflict. Kailangan po hindi natin ma-overlook yung kasalanan at injustice. Wag po tayo maging bias. Isa lalo na sa justice. Amen? Nakakalungkot dahil sa gitna ng nangyayaring korupsyon sa ating bansa, tahimik po ang body of Christ. Nakakalungkot dahil yung panahon ni Duterte, hindi ko ino-honor si Duterte, pero yung panahon niya, napaka-active ng body of Christ tungkol dun sa paano pa mamalakad si Pangulong Duterte. Kung paano niya sawatain ang injustice at corruption. Hindi man niya na eradicate 100%, pero ando doon yung political will niya para mawala ang corruption tsaka injustice sa Pilipinas. Pero ang ingay ng body of Christ nung sinabi, lalo niya sinabi niyang your God is a stupid God. Pero ako naintindihan ko si Duterte kasi yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran, hindi yung Diyos ng pinaglilingkuran ng mga tao. Kasi alam niya, kung kilala niya yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Kasi yung mga taong sinasabihan niya, ginagamit ang Diyos para sa kanilang political agenda. Ayun ang galit na galit si Duterte. Pero ngayon, nakitang-kita natin yung mga ghost project, mga nangyayari sa ating bansa.
tahimik ang body of Christ. Wala akong narinig na nagrally ang mga grupo ng mga Kristiyano para i-condemn yung nangyayaring korupsyon dito sa bansa. Amen. Ano bakit? Kasi unang-una, ayaw nila matanggal si BBM dahil ayaw nila maupo si Sara. Yun lang yun. Yun lang yun. Ayaw nila maupo si Sara. Kaya hindi ko inaano ha. Hindi ko gino-glorify o hindi ko itinataas ang anumang political. Pero DDS po ako. Pero nakakalungkot lang kasi napakatahimik po ng body of Christ sa gitna ng sobrang korupsyon sa Pilipinas. Amen. Tingnan na lang po natin yung nangyayari sa Cebu dahil ang dami pong namatay, ang dami pong nangyari dahil may problema doon sa project ng mga flood project, 'di ba? Mga ghost project. Kaya nakakalungkot. Sabi nga dito, peacemaking does not overlook sin and injustice. Amen. Sabi nga dito, dapat nasa God's character. Amen. Kaya ewan ko kung ano mangyari sa Pilipinas. Pag-pray po natin yung Pilipinas, pag-pray po natin yung body of Christ. Na hindi magkaroon ng war about sa Pilipinas, kundi magkaroon ng ma-expose po yung katotohanan. Ako naniwala nga ako kay Greco Bellica dahil kahit na nag-isa lang siya pero ino-oppose niya yung corruption sa ating bansa. Pero ang nakakalungkot, tahimik po ang body of Christ. 1 Peter 3, hindi ko lang alam pero wala kasi ako, sumusunod kasi ako sa mga page nila pero tahimik po yung page nila. Pero nung araw napakaingay po ng page nila about Duterte. Amen. Kakaroon ba ng selective? Kung sino ba yung taong at nakakatlungkot, isa pang nakakalungkot, yung mga inaasahan po natin na mga politika na nilagay ng Lord sa Senate, sa Congress, kasama sila sa mga nadadamay. Dahil ayoko silang i-judge. Pero dapat simula pa lang, hindi na dapat madamay yung kanilang pangalan sa mga project na may kinalaman sa lugar nila. Amen? Ayoko na magbigay po ng pangalan, pero dapat umpisa pa lang hindi na madamay. Hindi na dapat malink. Kahit rumor pa lang yan, kahit accusation pa lang yan, dapat hindi na kagad madamay. Diba? Si Senator, Cayetano, may narinig ka ba na nadamay yung pangalan niya sa mga ganyan? Wala. Ba't yung isa nadadamay? Sabi dito, panglima, peace in circumstances and situation. God is raising new breed of sons who are able to stand in the peace of God in all circumstances. They will unshaken, immovable, because they know the gods of peace in their lives. 1 Thessalonians 3:16, now may the Lord of peace give himself peace in all times, in every way. The Lord which with you forever. We need to put our helmet of salvation and have our heads covered in our daily battle. Our daily battle is not only to defend. Kasi sabi put at our helmet of salvation. We as Christian, we not only to defend. Ang ating, kaya nga, armor of God isang set 'di ba? Meron tayong opensa, the sword of truth. Problema natin, yung sword of truth laging nakapasok sa lagayan niya. Ang ginagawa lang natin, salo lang tayo ng solo doon sa anuman ibinabato ng kaaway. Kasi problema natin, yung sword of truth, hindi po natin nagagamit. Ang sword of truth? The word of God. Kapag binatuhan agad tayo ng kalaban ng ganitong kasinungalingan, hindi ko alam Hindi ko alam sasabihin. Sabihin lang na ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos. Ano ba sasabihin ko tungkol doon? Hindi natin alam.
Wala tayong panlaban. 'Di ba? Lagi lang tayong depensa. Oo, lang tayo ng pag sinabi ng mga isang community na God is love. Okay lang po na mahalin kapwa lalaki, kapwa babae kasi God is love. Tayo naman, pwede, 'di ba? Hindi natin alam yung katotohanan. Hindi natin naitatanggal sa lalagayan yung sword of truth. Ang gagawin lang natin, puro lang tayo po depensa. Ang battle po, hindi po nananalo. Kahit anong gera, hindi po nananalo ang battle na puro depensa lang. Amen? Dapat alamin natin, gamitin natin ang sword, ang word of God, in every battle. Amen? Si Jesus po, nung siya ay tinempt ni Satanas, hindi lang po siya depensa. 'Di ba? Ginamit niya po ang sword of truth. 'Di ba? Kasi ang kalaban, gagamitin niya rin ang word of God. Alam niya 'yan. 'Di ba? Ang sabi sa kanya ni Satanas, kung totoong anak ka ng Diyos, hindi ka niya gugutumin. Gawin mo tinapay yung bato. Pero kung ating Panginoong Hesus, hindi niya alam yung salita ng Lord, hindi niya gagamitin yung sword of truth, ang word of God, matatalo po siya sa laban nila ni Satanas. Pero makita natin kung paano ginamit ng ating Panginoong Hesus ang sword. Hindi lang po siya dumepensa. Diba? Inatake niya ng direct ang kaaway at ang kaaway ay natalo. Amen? Tandaan natin, in every battle, we cannot win if we only depend. We must attack. Amen? Hindi natin atakihin. Ito baka nagkaroon na naman kayo ng confusion. Hindi natin atakihin yung ating kapwa ng physical. Atakihin po natin ng katotohanan para maliwanagan po sila. Amen? At kung hindi natin alam ang salita ng Lord, hindi tayo nagsisik, hindi tayo nagbabasa, hindi tayo nagsisearch, sigurado in every battle, lagi tayong lupaypay. Amen? Lagi tayong talunan. Gusto nyo bang talunan tayo? Sige, maging lang tayo, maging petics, complacent. Amen? Pagkausap mo ba natin ay walang Diyos, ano ang ating sword? Kapag ang kausap natin ay pilosopo, ano ang ating sword? Hindi para debatihin sila, para matalo natin sila sa debate, kundi magkaroon sila ng renewal ng kanilang pag-iisip. Babago yung kanilang pananaw tungkol sa Diyos. Hindi para atakihin sila ng atakihin, debatihin, tapos sa paglubog ng araw, magkaaway kayo. Hindi po yun yung tamang paggamit ng sword of truth. Ang paggamit ng salita ng Lord, magkaroon sila ng bagong pananaw tungkol sa salita ng Lord. Amen? Magkaroon sila ng pagbabago within, yung seed na ipaplant mo sa kanilang puso at isipan. Hindi para matapos yung debate nyo at magkaaway kayo. Hindi yun yung gusto ng Lord. Ang gusto ng Lord, may plant natin yung katotohanan at mag-blossom ito. Amen? Mag-blossom ito. Sabi ito, we are not forced to retreat by the thoughts of fear and intimidation because our minds are kept in the peace of God. Our thoughts are ruled by the peace and presence of Christ in us. Diba? Sabi nga, magkaroon tayo ng totoong kapayapaan na kaya nating ipanalunan yung battle. Kasi problema kapag battle, takot tayo. Mananalo ba tayo o hindi? Pero sabi ng Lord, binibigyan kita ng kapayapaan na in the midst of our enemy, you will be an overcomer. You will be victorious. Amen? Sabi sa Colossians 3:15, and that the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you will call in one body and be thankful. Isaiah 26:3-4, you keep him in perfect peace, whose mind and state on you, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for the Lord is God, is everlasting. Amen? Ang nananalo po sa war, yung mga taong buo ang kanilang isip, body, bago pumasok sa war. Kasi kapag ang isang tao hindi prepare, pagdating doon sa battle, magkakaroon sila ng mental breakdown. 'Di ba? Yung mga taong hindi prepare sa war at lumaban sa gera, magkakaroon sila ng mental breakdown kasi sobrang chaotic doon sa war. At
para maiwasan yun, anong ginagawa ng mga sundalo? Pine-prepare nila ang kanilang isip, ang ilang kanilang body, ang kanilang buong katauhan para kapag nagkaroon ng war, hindi sila magkakaroon ng breakdown. Amen? Kaya tayo, we must train our mind, our soul, our spirit, and our body. Kaya kapag kailanganin tayo ng Lord sa war, ang war natin are heavenlies and spirituality, hindi po tayo magkakaroon ng mental breakdown. Hindi po tayo magiging talunan. Amen? Nagkakaroon lang kasi ng mental breakdown kapag ang mga Kristiyano hindi equip sa kanyang salita, hindi equip ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa Diyos. Doon nagkakaroon ng breakdown. Amen? Sabi, the steadfast of the mind set on the Lord of perfect peace, they become immovable and sure in the day of the battle. Amen? In the day of the battle, talagang mapapalaban. Titignan doon talaga kung gaano. Amen? At naranasan ko po yan. Peace before our enemies. Our order of Melchizedek brings the priesthood in our Christ. We become a part of order of kingly grace and the government. This order, it is a promise to give all the enemies into our hands. Amen? Genesis 14:19-7. And he blessed him and said, Blessed be Abraham, the God of Most High, possessor of heaven and earth, and blessed the God of Most High, who has delivered you in enemies in your hand. And Abraham gave him the tenth of everything. Sabi, we are partake this priesthood of Christ. We become a part of order on earth. God reveals to us that we are God Most High, and He is the possessor of heaven and earth. God promises us to deliver our enemies into our hand. Amen? Sabi nga dito, sa 1 Peter 2:9, but we are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that we may proclaim the excellence of Him who called you out in the darkness into a marvelous light. Amen? Ang ating nation, ang ating kingdom is not here on earth. Sabi nga ni Jesus, di ba? Sabi sa kanya ng mga priest, may kingdom mo. Sabi niya, wala dito sa earth. Di ba? Kasi ang kingdom ng ating Panginoon ay yung kingdom ng Diyos. Di ba? Sabi niya, repent and the kingdom of God is at hand. Amen? Yung physical na kingdom ng Lord, dadating po yan. Amen? Sa kanyang pagbabalik. Yung nagkaroon na po ng 1,000 reign of Christ here on earth, magkakaroon po ng physical manifestation ng kanyang kingdom dito sa earth. Pero ngayon, ang kanyang kingdom is wala pa po. Pero we can practice it here on earth. Pwede na natin practicein. Kaya kasi tayo ay a royal priesthood, a holy nation. And we are His own possession. Okay? Sabi dito, priesthood gives us the prevailing advantage over our enemies because we become a part of expression of God dead here on earth. Amen. We become God's extension, His representation on earth. Amen. Natin babasahin lahat. Pang-pito is the God of peace is our portion. Not only we have the atmosphere and dimension of peace upon our lives but above all, we have the God peace as our portion. He is the Prince of Peace. He Himself is our peace. Amen. Our God, Jesus Christ, He is not the giver of, hindi lang siya po ay giver of peace because He is the source of peace. Amen. Hindi lang po siya tagabigay ng kapayapaan. Siya po ay pinanggalingan, the source ng kapayapaan. Siya ang source ng ating peace. Amen? Romans 16:20, and the God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ
be with you. Amen? Hindi po nababasahin. The God of peace will crush the head of serpent under our feet. His presence will be with us to the end. Amen? At tandaan po natin, ang ating Panginoong Hesus, nanalo na po siya. Victorious na po siya 2,000 years ago. Amen? Yung kanyang death, burial, and resurrection, doon pa lang, nagkaroon na po ng victory. At yung victory na po na yon ay binigay na po sa atin. Hindi yung complete victory ng ating Panginoong Jesus over Satan is tapos na po 2,000 years ago. Amen. We must practice it. Sa Philippians 4:9, what you have learned and received and heard and seen in me, practice this thing, and the God of peace will be with you. Amen. Sa 2 Thessalonians 3:16, now may the Lord of peace himself give the peace of all times in every way. The Lord be with you all. Amen. Sabi dito sa Hebrews 13:20, now the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus Christ, great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant. Amen? Nagkaroon tayo ng totoong peace sa pamamagitan ng blood covenant ng ating Panginoong Jesus. Amen? Hindi ko na po babasahin yung Hebrews 13:20-21 dahil tapos na po tayo sa oras. At sabi dito, He is the Prince of Peace. There will be no end to increase His government and of His peace on earth. Amen. Amen. Meron pa po tayong 4 minutes. At thank you po sa mga nakinig ng salita ng Lord. At dito po natatapos yung ating dalawang part ng ating pinag-usapan. Amen. Sana po ay meron po kayong natutunan. At kung meron po kayong tanong, wala namang problema po sa akin. Pwede nyo po akong i-PM o i-DM, direct message, or ano ba yung PM? Personal message sa aking messenger. Sa aking messenger. At kung kaya po natin nasagot, o kung gusto natin pag-usapan, pwede mo kayong umatin sa atin sa Bible study. Pwede nyo po akong direktang tanungin doon kung kaya pa ng oras natin. Pero kung hindi naman po, wala naman problema sa akin. Amen? At maraming salamat po sa mga nakinig. Naway bigyan po tayo ng kapayapaan ng Lord sa gitna ng mga dilubyo dahil sa bagyong pararating. Magkaroon po tayo ng tutay na kapayapaan. Amen? Tayo po ay manalangin. Unang-una po, yung ating mga kaloob, pwede na po nating ibigay. Sabi ng ating salita ng Lord, God loves the cheerful giver. Amen? Natutuwa siya sa mga taong nagbibigay ng masaya. Amen? At kung ano man yung bigay natin, mahalaga, makita po sa ating puso yung kagalakan na nakapagbigay po tayo. At ino-honor po natin ng Lord ang Lord sa ating wealth. At naniwala po ako na ang Lord ay ibibigay sa atin kung ano man yung pangangailangan natin. Amen? Tayo tapat po sa Kanya. Tayo po ay yumungko at manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na patuloy, Lord, na ibinibigay po sa amin kung paano kami, Lord, magkaroon ng tunay na kapayapaan. At ang kapayapaan yan, Lord, ay nanggagaling sa iyo at ibinigay na po sa amin 2,000 years ago. Maraming salamat, Lord. At kung ano man yung pinagdadaanan namin, mga anxiety, depression, mga trials, pagsubok sa buhay namin na nagkukos sa amin ng stress, ng worries, ng anxiety, depression, Lord, maraming salamat, Lord, na ikaw po ang nagbibigay, Lord, ng tunay na kapayapaan. Maraming salamat, Lord, sa iyong mga promises, sa iyong mga word na ibinibigay po sa amin. Gamitin po namin ito, Lord, as a sword sa anumang confusion na binibigay ng kaaway, kung anumang deception na ginagawa ng kaaway upang mapalayo kami, Lord, sa katotohanan, ay gamitin po namin ang sword of truth. At yung Lord, sa iyong salita, Panginoon, at hindi ito magbabago magpakailanman, Lord. Kahit katuldok man, Lord, ang iyong salita ay hindi magbabago, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at binigyan mo kami, Lord, ng protection sa bawat ginagawa namin, Lord.
At maraming salamat, Lord, na gawa namin, Panginoon, ang kalooban mo, Lord, dito sa lupa na ibinigay po sa amin. Bless mo, Lord, ang bawat isa. I-bless mo, Lord, ang aming pagbibigay, ang aming mga tithes and offering, Lord. Maging gamitin mo po ito, Panginoon. Magamit po namin, Lord, ng aming church upang mapalaganap pa, Lord, ang iyong mga salita. Bless mo, Lord, ang bawat isa. Bless mo, Lord, ang aming church. Bless mo, Lord, ang aming pastora, ang mga elders. Ganun din, Lord, ang bawat family, Lord, ng aming church. I-bless mo, Lord, ang mga tatay, nanay, mga anak, hanggang sa mga apo, Panginoon. I-bless mo, Lord, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo. Maraming salamat, Lord, na ikaw po ang mag-protect po sa amin sa lahat ng aming mga resources, Panginoon. At gamitin mo lamang ito, Panginoon, maging daluyan, Lord, ng iyong pagpapala, Lord, sa aming mga sphere of influence, Lord. Maraming salamat po. Ikaw po ang mag-bless po sa bawat isa. At ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen, amen. Maraming salamat po. Sa susunod po, i-share ko na lang po yung patotoo namin tungkol sa manangyari kay Bajek. Hindi ko na po mailagay dito kasi ubos na po yung oras natin. Pag nagkaroon po tayo ng face-to-face ulit, kami po dalawa ni Bajek, i-share po namin yung kabutihan ng Lord, yung kapayapaan ng Lord dun sa dinaanan naming matinding trial. Diba? Matinding trial. Pero doon yung Lord, binigyan kami ng katagumpayan sa aming pagsubok na nagdaan. Amen? God bless po sa bawat isa. Ang kapayapaan po ng Lord ay sumainyo. Maraming salamat po. God bless. Amen.